Practice problem naman tayo para sa introduction to fractions. Ulit, if hindi mo pa napapanood yung introduction to fractions, I highly suggest na panoorin mo muna yon bago mo panoorin to. Okay? Para hindi ka mahirapan sa practice problem natin. So, bago natin to sagutan, try nyo muna siyang i-post tapos sagutan nyo muna. Okay na ba? Tapos nyo na bang sagutan? Okay, sagutan na natin. Dito sa number 1, ano ang denominator ng 5/9? Ano ba yung denominator? Yung ba yung nasa taas o nasa baba? Tama. Yung denominator, yun yung nasa baba. So, ang sagot ay ilan? 9. Ano ang numerator? Yung nasa taas o nasa baba? Tama. Ang numerator, yun yung nasa taas. O, alin daw ang mas malaki? 3/8 or 2/5? Tandaan, ang fraction ay paglalarawan ng bahagi niya sa kabuuan. Ano ba yung kabuuan? Yun yung nire-representa natin na isa or 1 whole. So basically, itong nasa baba, ito yung dami ng hati. Ito nasa taas, ito naman yung parte niya sa dami ng hati. So sa madaling sabi, yung masasabi nating mas malaki, yun yung mas malapit sa number 1. Diba? Kasi basically, itong mga sagot dyan ay 0 point something something something. So sa madaling sabi, yung pinakamalaki sa dalawa na yan ay yung pinakamalapit sa 1. So, paano natin gagawin yon? Ang pinakamadaling paraan ay, i-divide natin. So, etong 8 yung nasa labas, tapos, yung 3 naman ang nasa loob. Ganyan siya. So, unahin muna natin tong 3/8. Go-convert natin siya into decimal. Ganun na mangyayari. Eto 8/3, kung titingnan natin, 'di ba? Mas malaki to kaysa dito and bawal 'yon. Hindi siya pwedeng i-divide. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng decimal point dito. Ayan. Tapos lalagyan natin ng 0 dito. So mas madaling sabi, eto na, mas malaki na 'yung nasa loob. So pwede na natin siyang i-divide dito. Tama ba? So mangyayari, 8 divided by 30 ilan? That is 3. Tama? 3. So, 3 times 8. That is 24. Tapos, i-subtract natin yan. Magiging 6. 6 divided by 8, hindi na naman pwede. Or 8 divided by 6. So, ang gagawin natin, naglalagay ulit tayo na 0 dito. Okay. 60 divided by 8. Yan, pwede na. Ilan yan? 7. Tama? Then, 7 times 8 is 56. Tama? So, mangyayari, 60 minus 56 is ilan? 4. So, hindi na naman pwede. Mas maliit yung nasa loob. So, maglalagay ulit tayo ng another 0 dito. Para i-bring down natin yung 0. Ayan o. Parang ilalagay yan doon yung 0. I-bring down. So, magiging, yan, 40 na siya. So, pwede na, di ba? 40 divided by 8, ilan? 5. So, magiging 0.375 na siya, di ba? So, 5 divided by 8, ay 5 times 8, ilan? 40. So, magiging 0 na. So, tapos na yung ating decimal. So, meaning, ang sabi dito, yung 3/8 equal siya sa ilan? 0.375. Yun yung decimal expression niya. So, ang gawin naman natin ngayon, yung susunod, yun is yung 2/5 naman. Okay? 2/5. Dito na lang natin gawin yung 2/5. Brahin mo natin ito. So, 5 tapos 2.
So, ganun ulit siya, di ba? Mas maliit yung nasa loob. So, ganun ulit. Maglalagay ulit tayo ng decimal point, tapos 0, tapos pwede na uli natin tong i-divide, di ba? Dito. So, 5 divided by 20 is 4. 4 times 5 is 20. So, 0 na. Tama? So, hangganan na tong 0.4 natin. So, meaning, ang 2 over 5 ay equal sa ilan? 0.4 or 40. So, between 3 over 8 and 2 over 5, sino ang mas malapit sa 1? Siyempre, si 2 over 5. Tama? So, meaning, ang tamang sagot ay ito. 2 over 5. So, siya yung mas malaki. So, dito naman tayo sa susunod na number. Alin daw mas malaki? 2 over 5 or 3 over 7? So, meron na tayong 2 over 5, di ba? Ito yon, yung 0.4, di ba? Ang sunod naman natin hahanapin is yung 3 over 7 naman. So, ganito gagawin natin. Ganun uli, i-divide uli natin to. So, magiging 7 divided by 3. Ganyan. So, hindi uli siya pwede. So, lalagyan natin ng decimal point. Ganyan. Then, lalagyan natin 0 dito. So, that case, pwede na siyang i-divide kasi mas malaki na siya doon sa labas. Tama? Okay. 30 divided by 7, ilan? 4. Then, 4 times 7 is 28. Subtract natin, that is 2. So, hindi na naman pwede siya, di ba? So, dagdagan ulit natin 0 dito para i-bring down tong 0. So, magiging 20. 20 divided by 7, ilan? That is 2. Then, 2 times 7 is 14. Yan, subtract natin. Then, another 6. So, hindi na naman. Another na naman. So, basically, mahaba pa to. Mahaba pa yan. Dun pa yan hanggang dulo. Mukhang marami-raming 0 pa malalagay natin dyan. Pero, titigil na tayo. Bakit? Kasi kung papansin ninyo, ano ba yung 2 over 5? 0.4, di ba? Ayun, pinagkukumpara 2 over 5 and 3 over 7. Eh, nakita natin na yung 2 over 5, 0.4 siya. And yung 3 over 7 is 0.42 na. Di ba? So meaning, mas malaki si 3 over 7 kaysa 2 over 5. Kasi, si 3 over 7, nag 0.42 na siya agad. And, so on so forth pa yan. Kumbaga, may karugtong pa yan. Pero si 2 over 5, 0.4 lang. Wala siyang karugtong. And, ang 0.42, mas malapit siya sa 1. So, mas malaki si 3 over 7. So, 3 over 7 ang sagot. So, sa susunod naman natin na video, pag-aaralan naman natin yung different types of fraction.